Mga kapatid, nandito ulit tayo para sa pagsaliksik sa banal na kasulatan ng Diyos. Alam niyo ba mga kapatid na kung tayo'y magiging tapat sa ating paglingkod sa ating Panginoon, ang ating Panginoon Ama ay nagdadagdag ng buhay sa ating mga tapat na lingkod. Lalo na mga kapatid, pag nasa kagipitan tayo o nasa bingi tayo ng kamatayan. Kasi mga kapatid, may isang hari sa may isang kwento ng hari. Mababasa natin ito sa Isaias 38 1 hanggang 5, mga kapatid. Si Haring Hezekias. Ang sabi dito, ng panahong nagkasakit ng malubha si Haring Hezekias at nasabingit na ng kamatayan, kaya't siya dinalaw ni Isaias na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari, ang utos na ito ni Yahweh, ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka na gagaling, mamatay ka na. Yun ang sabi ni Propeta Isaias kay Haring Hezekias. Sa 2 ang sabi ng dahil mamamatay ka na. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. O Yahweh, ang sabi ni Haring Hezekias, O Yahweh, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng matapat at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyo, sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Muling nagsalita si Yahweh kay Isaias. Ang sabi sa kanya, sabihin mo kay Hezekias ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng iyong ninunong si David, nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya't dadagdagan ko pa ng 15 taon ang iyong buhay. Yun ang ginawa ng Panginoon kay Haring Hezekias. Nung magkasakit siya ng malubha, mga kapatid, nagpakita sa kanya si Propeta Isaias, dinalaw siya. Tapos ang sabi daw ni Yahweh, ipunin mo ang iyong sambahayan at gawin mo ang iyong huling habilin, sapagkat hindi ka nagagaling, mamamatay ka na. Nung marinig ni Haring Hezekias na yun ang sabi ng Panginoong Yahweh, lumuhod siya, humarap siya sa dingding at lumuhod, na nalangin siya.
sinabi niya sa Panginoon ang kanyang katapatan sa paglilingkod. Nung sabihin niya ito at umiyak siya, lumuha siya at narinig ng Panginoong Yahweh ang kanyang dalangin. Nagbago mga kapatid ang naging hatol ng ating Panginoon. Nagsalita siya muli kay Propeta Isaias na sabihin sa kay Ezekias na narinig ng ating Panginoong Ama ang kanyang pag-iyak at kanyang dalangin, ang kanyang pagtangis at kanyang dalangin. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon, dinagdagan pa ng 15 taong ang kanyang buhay. Ganun ka tapat ang ating Panginoon, ganun ka mapagbigay ang ating Panginoon. Pag tayo mga kapatid ay magiging tapat lamang sa Kanya, magiging tapat tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ano pa ang ating pipiliin? Ang maglingkod sa Panginoon o mapariwara ang ating buhay? Mga kapatid, mas magandang piliin natin ang paglingkod sa ating Panginoon kaysa kagustuhan ng ating sarili. Ang kagustuhan ng ating sarili mga kapatid, panandalian lang. Kung halimbawa man mabuhay tayo sa mundong ito ng 100 taon, napakaiksi lang po yan mga kapatid. Samantalang ang pangako sa atin ng ating Panginoon, habang buhay na walang hanggan mga kapatid. Kaya hinihikayat ko mga kapatid na bumalik na tayo. Pagsisihan natin mga kasalanan at bumalik tayo sa ating Panginoon. Yun lang mga kapatid, kung nakakuha kayo ng aral sa bidyong ito na ginawa ko, ako kapatid, hindi ko kinakailangan na sumikat ako sa social media. Ang hangarin ko mga kapatid na maraming tao ang makakarinig ng salita ng Diyos at maraming tao ang bubuksan ang kanilang mga isip sa pamamagitan ng social media. Dahil mga kapatid, sa totoo lang hindi rin malakas ang loob ko mag-share ng salita ng Diyos sa personal. Pero sa social media mga kapatid, wala akong dapat ikahihiya dahil ako lang naman mag-isa ang gumagawa nito habang ginagawa ko ito mga kapatid. Gusto ko rin makita ito mga kapatid ng aking mga kaparyentihan, mga kabugtuan, akong mga kaumangkunan dyan sa Negros. Mga kapatid, ginawa kong bidyong ito dahil para rin sa inyo, para makita nyo ang akong mga ginpopost na video na baka sakaling magbago ang inyong mga kaisipan at magbago na rin ang inyong pananaw at bumalik kayo sa tamang relihiyon na gustong paabot sa inyo ng ating Panginoon. Mga kapatid, kung nagustuhan nyo ang bidyong ito, paki-like and share lang para mas marami ang makakakita o makakapanood sa bidyong ito. Damo nga salamat. Magandang hapon sa inyong lahat. God bless mga kapatid.